call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO. Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit tayo sa Vermosa, dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, isa pang bike check episode for today. Kita-kita natin na poging rigid MTB ni Idol Simon Tixon from Imus, Cavite. Yan, medyo first time ko pa lang siya nakita dito. At tingnan natin itong mga parts na naka-install dito sa kanyang poging rigid MTB. Yan, so before tayo mag-start, Idol Simon, no, tanong muna ako. Kailan mo ba na-build tong bisikleta na to? Last month lang po. Last month lang, kaya pala parang bago. Pero kailan kasi nagsimulan mag-bike dito sa Vermosa? Tagal na po eh. Matagal na. So, Second bike ko po yan. pakilan? Dati po naka-Pro Max ako. Pro Max, MTB road bike. Ano po, MTB. Dating naka Pro Max na PM model. PM30? Nakalimutan ko na po eh. So ito yung pangalawa. Opo. So sa dalawang nagamit mo, ano yung so far? Anong mas gusto mo? Ito. Ano? Bakit? Anong dahilan pa? Puro stock lang po yan. Hmm. Minsan ko lang po nire-rage yan. Okay, so ito kargado. Yung parts na nakakabit dito, no. So next question naman, sa loob ng 1 month, saan mo na narating tong rigid MTB mo so far? Mawa pa lang po. Mawa. Kapag matuloy yung dream ride, saan yung dream ride mo? Kabyang po. Doon sa Kaibiyang channel, no? Yun nga. So ito nga, ito yung general backup sa kanyang rigid MTB, no? 1 month lang pala to. So mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail mountain bike frame. Yan, Mountain Peak Everest na unang model na XC Hardtail mountain bike frame. Aluminum 6061, yan, pang 27.5. Yan, yan, naalala ko pala, ang makabagong Mountain Peak frames ngayon, wala nang 27.5. Yung version 1 na Pro parang meron pa eh. Tsaka Everest 2. Kaso nga lang mga phase out din kasi may mga bago na, no, yung version 2 na Everest Pro tsaka 2026 na Mountain Peak Everest. So ito may nabebenta pa to sa market, yung mga 27.5 na variant, no, yung unang model na Mountain Peak Everest nung 2020. Yan. Then ang size naman ito, particularly size medium or size 16, tapered yung head tube, kaya full internal cable routing, yan, pang BSA threaded na bottom bracket shell, pang 31.6mm diameter na seat post, through axle yung drop out, then ang disc brake caliper mount naman yan ay post mount. Yan, so next naman, yan, may dumadaan na maingin na siya, ano ba to? Kaya pala. Yan, so ito yung kanyang gravel fork na Coseblo o Coseblo na full, ayan, internal cable routing din, no, carbon fiber. Yan, 700C to. Yan, ilalagay ko na sa screen yung crown length at saka yung blade length ito. Then yung steerer tube naman ito ay tapered. Then through axle yung drop out. Then yung disc brake caliper mount naman yan ay flat mount na nilagay ng adapter para mag-compatible yung kanyang 160mm na rotor. Yan, so next naman sa kanyang cockpit, ito yung kanyang MTB handlebar na ABR na aluminum na 620 na 620mm ang lapad. Straight na may konting back sweep, yung 31.8mm ang diameter. Yung kanyang, anong brand nitong grips mo? Vans po. Vans. VANZ S po. S. Yan, Vans. Yan, nakita na ganitong klaseng grips, no? Ayan, makapit nga. Uy, iba yung texture. Para may pagka-silicone din pero ibang klase, no? Yan, makapit naman eh. Yan, so next naman itong kanyang stem. Yan, balugo na carbon fiber na ang haba nito 110, no? Then negative 17 degree yung angle. Yan, nakaano siya, no? All slick na bolts. Then yung, ano pala yung tapered headset mo? Mountain Peak din? Mountain Peak po. Ayun, Mountain Peak na seal bearings kasi iba kasi yung top cap nito. Then sa seat clamp naman, Submit na aluminum na Allen bolt type, 34.9mm ang diameter. Yung seat post naman niya Coseblo o Coseblo na carbon fiber. 400 ba to? Yung haba o 350? Ano po? 400mm ang haba, 31.6mm ang taba. Zero setback na may dual bolt clamping system
Next naman sa kanyang saddle, yan yung Coseblo din, no, na may butas sa gitna. Medyo malambot pero flexible na flexible. Tapos carbon railings, tama ba? Tama, carbon railings. Komportable ka naman dito sa saddle mo. Okay naman no. Yan, so proceed naman tayo sa kanyang drivetrain. Yan, ito yung kanyang drivetrain setup. Taka 1x12 speed. So wala kayong makikita na front shifter, front derailleur, tsaka extra chain rings. Yung shifter nga niya, no, Shimano Diore M6100 na may window na MTB shifter. So next naman sa kanyang crank Racework XT 104 BCD. Uy, pwede to pang 2x, no, kasi meron itong mount na pang 64, no. Tapos ito naman pang malaking chainring 104 BCD. 170mm ang crank arm. Racework din malamang yung bottom bracket mo, no? Yan, kasama doon sa crank. Then ito, Decas daw to, no? Yan, Decas na oval chainring. Ilang tit to? 40 po. 40. So ano yung naging feedback mo dito sa oval chainring? Okay naman? Okay. Yan, so next naman sa kanyang road bike clipless pedals. Racework din po. Racework din, no? Kala ko Shimano, Kala ko Shimano 105 kawig, no? Yan, so next naman sa kanyang chain. Ano po kay MC? Yan, KMC X12 na 12 speed. Yung kanyang MTB cassette sprocket. Yan, Shimano Diore M6100 na micro spline. Ano to, 1051? Nakalimutan ko na kung ilang tit yung Pagkala ko 1051 to, lagay ko na lang sa screen yung correct no. Pero pagkala ko parang 1051 to Yan, 12 speed. Then next naman yung kanyang RD. Yan, Shimano Diore M6100 na 12 speed, no. So ito yung sa kanyang drivetrain setup ng kanyang poging rigid MTB. So next naman sa kanyang wheelset, ito yung kanyang gulong, no. Continental Race King na 29/2.2. Yan, i-clearance check natin dito, no. Tsaka dun sa fork. Tignan natin dito muna sa chainstay. Hindi nga lang pantay, no, mas malaki dito sa kabila, dito sa right side kaysa dito sa left. Yan, pero kung papantayin natin, pasado pa rin to yung clearance nito. Yan, ito yung clearance nito sa seat tube. Yan, so tingnan naman natin sa Coseblo, yan, kasya naman. Kahit may knobs yan, kahit na may knobs yan, okay pa yan. Akala ko 2.2 talaga ang maximum nito, o 2.25 dito sa Coseblo na gravel fork. Then yung yung rims mo pala, anong brand nito? Yung ano po? Rims. Ano po? Sagbit Brooklyn. Ayun, Sagbit Brooklyn na aluminum double wall 32 holes. Richmond to, no, na spokes and nipples. Then itong kanyang hubs. Ano po? Tanke. TH240. Ayun, Tanke TH240. Ano to? 6 poles? O ratchet? 6 poles? Yan, kasi type of pre-hub body seal bearings. I-check natin yung tunog nito, idol, kapag naka free wheel. Paikutin natin. Paano lang? Yan guys, yung tunog ng Tanke TH240 MTB hub kapag naka free wheel. Yan, okay na, Nalasa lang sa kanyang brake set. Yan, old school na Shimano Diore. Ang model ito ay Shimano Diore M615 hydraulic brace and dual piston. So lasa lang sa kanyang rotors. Yan, airborne na 160mm ang diameter, harap tsaka likuran, parehas na floating and bolt type disc brake rotors. Idol, magkano pala total ang nagastos mo dito? Ano po? Mga sa 30 po. 36. 36k, no? Then ilalagay ko sa screen yung timbang nito, itong rigid MTB na to. Yan, so ito nga yung Mountain Peak Everest na naka 27.5 na frame at saka naka 29/2.2 na gulong. So yan, ako rin gusto ko rin ng ganitong setup, kaya yung Kinesis ko 27.5 pero ito mas malaki yung gulong, mas pogi, no? Mas compact kasi tignan, wala masyadong space in between. Yan, so kung meron kayo tanong regarding dito sa kanyang poging rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So idol mo, shoutout ka na. Shoutout po kay Papa at saka sa mga kuya ko. Ayun, so salamat idol sa pag-check ng MTB mo.
Yan guys, maraming salamat sa inyo panonood. Don't forget to subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick ko lang yung notification button para matonotify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and rise po sa inyo.